Alright mga kapatid, mainit ang mga nagaganap ngayon dito sa West Philippine Sea dahil matapos nga ang salpukan ng dalawang barko ng China mga tol. Ito, ang warship naman ng Amerika nandirito ngayon sa loob ng ating exclusive economic zone malapit sa Scarborough Shoal at nagpalitan sila ng radio challenge ng PLA Navy warship mga tol. China at Amerika yan, no? At matapos nga ang ginawang pangaharas ng China sa karagatan mga tol, dinala naman nila ngayon sa himpapawid, no? Dito umabot na mga tol. Isang fighter jet ng China ang bumuntot sa eroplano ng PCG dahil nagsasagawa ang PCG ng Maritime Domain Awareness malapit sa Scarborough Shoal mga tol. Binuntutan yan ng fighter jet ng China. Ayon nga sa report sa ibang mga bansa mga tol, ano na to act of war na ang ginagawa ng China. US Navy at PLA Navy nagpalitan ng radio challenge. So alamin natin ang buong detalye dito sa report mula rito sa PTV Philippines. Siyempre bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At siyempre, para sa ating lahat, mga Pilipino na naninindigan ng West Philippine Sea ay atin, pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba para mas lumawak pa mga tol itong ating ginagawa at para marami pang mga Pilipinong makaalam about sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. Huwag mo rin kalimutan i-share itong video natin. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagpalitan ng radio challenge ang People's Liberation Army Navy ng China at US Navy malapit sa Bajo de Masinloc. So nandito ngayon mga tol ang US Navy, no? Pumasok sila ngayon sa West Philippine Sea. Pumuntot naman ang isang Chinese fighter jet sa MDA flight ng PCG. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. 2 araw matapos ang insidente ng banggaan ng dalawang barko ng China sa Scarborough Shoal, muling nagsagawa ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang Philippine Coast Guard nitong Miyerkules ng umaga. Hindi lang kasi dagat ang inaangkin nila mga tol. Take note hindi lang dagat ang inaangkin nila, pati airspace. Biruin mo, pati himpapawid mga tol, kanila rin daw. Yan ang matindi rito sa bansang to. I-deploy rito ang Cessna Caravan aircraft kasama ang ilang miyembro ng media kabilang ang PTV News. 30 nautical miles mula sa Panatag Shoal, nakita sa MDA flight ang paglalayag ng Littoral Combat Ship USS Cincinnati ng US Navy. Okay, warship to ng US. Bilang bahagi ng kanilang Freedom of Navigation Operations. Nakasunod naman dito ang isang warship ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China. Nakasunod lang pero hindi nila malapitan mga tol, parehong warship yan. Narinig mula sa MDA flight ng PCG ang palitan ng radio challenge ng PLA Navy at US Navy. Wow, sobrang linaw. Ang dami nating naiintindihan. Well, siguro naman mga tol, ganito, kung i-analyze natin, batay na rin sa ugali ng China, malamang sinasabi nila sa barko ng Amerika, nasa loob kayo ng territorial waters ng China, ganyan-ganyan mga tol. Pero ito kasi, itinuturing to ng international law na international waters. High seas yan mga tol. Pwede yung daanan ng kahit na anong barko. Yan, hindi natin teritoryo yan mga tol Para mas klaro sa inyo, iba yung territorial waters natin. 12 nautical miles lang yon mga tol. Yun yung territorial waters natin. Doon nag-a-apply sa loob ng territorial waters natin lahat ng batas na meron tayo dito sa Pilipinas kasi nga teritoryo pa rin natin yun Tapos mula dun sa 12 nautical miles na yun hanggang dun sa 200 nautical miles mga kapatid, hindi ganun kasolid nag-a-apply mga kapatid yung ating mga batas dito. Pero meron tayong karapatan doon dahil yun ay exclusive economic zone naman. So basta may kinalaman sa ekonomiya, meron tayong karapatan doon, eksklusibo. So hindi masama na tayo'y naglalayag, hindi masama na tayo'y kumukuha ng mga isda, hindi masama na tayo'y nag-harvest ng langis dyan o krudo mga tol. Dahil nga, i-easy natin yun. Okay? Pero pwede yung daanan ng iba't ibang mga barko.
Okay, katulad ng ginagawa ng US, yan nga itinatawag nilang freedom of navigation, pwede yun. Pero ang turing nga kasi ng China dyan sa part na karagatan na yan is territorial waters nila. Meaning, kanila as in parte ng bansa nila. Kung walang tubig dyan, lupa yan, China pa rin yan. Ganon ang turing nila dyan mga tol. So ngayon malamang ang sagot ng Amerika doon sa radio challenge ng China is sinasagawa lang nila ang freedom of navigation na sinasang-ayunan naman ng international law. Ang problema mga tol, hindi kinikilala ng China ang international law o kung kinikilala man nila, basta pumapabor sa kanila, pwede. Pag hindi pabor sa kanila, hindi pwede. Ganon kaganid yung mga Chekwa na yan mga tol. No, tuloy natin. Nasa bisinidad din ang USS Higgins, kaya't taliwas ito. Meron pang isa pang barko. Sa sinabi ng Chinese Navy na napaalis nila ang naturang destroyer. Di ba niloloko lang din nila mismo sarili nila eh. Doon sa mga balita nila, doon sa mga sinasabi nila, sa mga kiniklaim nila, para din yan sa mga audience nila eh. Pinalayas namin si ganyan, pinalayas namin yung ganito, malakas tayo, lahat ng mga barko pinapalayas natin. Pero puro kasinungalingan. Diba? Taliwas din to sa sinasabi ng China ng pinalayas nila kasi nandirito naman yan sa sa ano pa rin, dito sa vicinity na to. Vicinity. Tapos ito, sa sinabi ng Chinese Navy na napaalis nila ang naturang destroyer ng US Navy. I don't think that that would be accurate because based on the statement of the US Navy, they were just carrying out a routine FONOPS. So it doesn't, it doesn't mean that the reason why they were not there anymore was because they were driven away by the Chinese warship. Ilang beses din na nag-radio challenge ang PLA Navy sa eroplano ng PCG. Pagsapit naman ng aerial patrol halos 1 nautical mile mula sa Scarborough Shoal, sumulpot ang isang fighter jet ng PLA Naval Air Force na posibleng nag-take off mula sa isang aircraft carrier. Aircraft carrier o pwedeng mula doon sa kanilang mga artificial island na ginawa na rin nilang military base. Yan lapit Mga dangerous maneuvers yan. Na delikadong nagmaniobra. Yan, dangerous maneuver yan mga tol. Sa kakaganyan nila, sila mismo napapahamak mga tol, tapos hindi nila masisi sarili nila eh. Diba? Kasi para sa kanila, perpektong nila lang sila eh. Hindi nila masisi sarili nila, sinisisi na lang nila sa iba. Na may distansyang 200 hanggang 500 feet sa gilid maging sa taas ng PCG aircraft. Hanggang sa ngayon ay nakasunod pa rin sa atin yung Chinese fighter jet at nasa 20 minuto na itong umaaligid dito sa ating sinasakyan na Cessna Caravan Bay ng PCG. Pero nagpapatuloy ang FAA flight sa bisinidad ng Scarborough Shoal ng Baco de Masinloc. Para sa kaligtasan ay lumayo na rito ang eroplano ng PCG hanggang sa humiwalay na rin ang fighter jet. Sabi ng PCG, hindi naman may ugnay ang agresibong aksyon ng Chinese aircraft sa insidente noong Lunes. One thing is clear, every time. Lagi naman nilang ginagawa yan eh. Kaya malamang talaga walang kaugnayan yan doon. Kasi lagi naman nilang ginagawa yan. Whenever na nagsasagawa tayo ng maritime domain awareness dito sa may Scarborough Shoal, since yan nga mga tol ay talagang sinakop na nila, kahit na alam naman natin, alam ng buong mundo, alam ng lahat mga tol na yan ay traditional fishing ground ng mga mangingisda, Vietnam, China, Pilipinas. Pero ang ginawa ng China, binakuran na nila, wala nang pwedeng mangisda dyan kundi sila na lang. Diba? So mula nun mga tol, naging ganyan na sila kahigpit. Kasi nakuha nila yan 2012 eh. Nakuha nila yan 2012. Hindi pa si Xi Jinping ang presidente nun mga tol. Kasi ang alam ko, si Xi Jinping naging presidente 2013. So ito, by 2012 ata, nakuha nila yan panahon ni Pinoy mga tol. Yung nagkaroon dyan ng muntikan ng sagupaan ng Pilipinas at ng China. Muntikan na. Time we conduct an MDA flight over BDM, they're also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. Namataan din ng 4 na barko ng China Coast Guard pero wala na sa paligid ng Scarborough Shoal ang CCG 3104.
na lubhang napinsala sa naging banggaan nito sa PLA Navy warship. Malamang, di na may alangan na naglalayag pa rin yan dyan. UP na yung harapan, di ba? Matapos naman ang insidente ng banggaan noong Lunes, sinabi ng PCG, walang magbabago sa kanilang paraan para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil sumusunod sila sa international law at pagpapanatili ng kaligtasan, mapadagat man o ere. This is a learning experience for the People's Republic of China. For so many years, we have been reminding them to stop dangerous maneuver, to stop risky blocking, to adhere to the collision regulation, because there is a very high chance of miscalculation and this kind of collision incident would happen. Okay, tamo? Professional ba matatawag mo yung ginagawa ng China? Sabi ni PCG spokesperson Jay Tariela, matagal na nating pinapaalalahanan ng China. Tigilan na nila yung mga dangerous maneuvers nila, 'di ba? Yung mga ginagawa nila kasi isang maling kalkulasyon pwede talagang magdulot ng kapahamakan sa hanay natin o sa hanay nila. O ngayon, mga tol, nasampulan sila ng sarili nilang kalokohan. 'Di ba? Kakaganyan nila, kakaganon nila. O ngayon, silang dalawa nagsalpukan kasi nga muntikan tayong gawing sandwich eh. Ipapalaman tayo sa gitna, mga tol. Imagine mo kung gano'n ang mangyayari. 'Di ba? Imagine mo na lang kung gano'n ang mangyayari. Ano kaya ang magiging aksyon ng Pilipinas? 'Di ba? Malamang katakot-takot na protesta na naman 'yan, mga tol. Ngayon pa nga lang, mga kapatid, 'di ba? Silang dalawa nagbanggaan, hindi nila ma-admit sa sarili nilang mali sila. Mali yung kalkulasyon ng mga kapitan nila. Mali yung pagpapatakbo ng mga kapitan nila. Hindi nila hindi nila matanggap sa sarili nila. Kahihiyan kasi yon, mga tol eh. Diba? Anong ginagawa nila? Sinisisi nila ngayon ng Pilipinas. Tayo ang may kasalanan dyan. Biruin mo, diba? Napakalaking nun. Kahihiyan eh. Mula sa West Philippine Sea. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi sa panibagong ginawa na naman ng China, mga tol? No? At mamaya pag-usapan natin sa ibang video yung iba pang detalye doon sa nangyaring pagpapalipad ng jet fighter ng China dito sa may Bajo de Masinloc. Hanggang dito muna tayo, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.